Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Po muli ang inyong lingkod at kamanggagawa, Brother Paul Dito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church. At ito po ang ating time in the Word. Muli, isang malaking kagalakan na makasama po kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw po na ito. At sa mga bago pa lamang po natin nakakasama, this is our twice a week online ministry dito po sa Jesus Christ Baptist Church, and welcome po ang bawat isa. And if you find it a blessing, ay ini-encourage po natin na if you can share it to others, ito po ay magiging blessing at magiging maganda. And also, kung meron din naman po mga katanungan, ay ini-encourage ko din po na pwede nyo i-comment or i-send directly po sa akin ang inyong pong katanungan patungkol po sa ating mga pinag-aaralan. At sa biyaya ng Panginoon ay i-address po natin yan. Bago po tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong gabi, ilan ho munang mga announcements and reminders. Una po, purihin ng Panginoon, salamat sa Diyos sa atin hong nakaraang gawain last Sunday to po sa JCBC. Sa biyaya ng Panginoon, we celebrated our 11th year church anniversary. At purihin ng Panginoon, we had a record-breaking church attendance since the pandemic, At again, bilang manggagawa, isang kagalakan na makita muli ang mga kapatiran. Merong ilan na for so long a time ay hindi natin nakasama sa gawain at nakasama natin na Sunday. So that's a great blessing. Purihin ng Panginoon. And we have some visitors at sa biyaya ng Diyos ang Ebanghelyo ay pinangaral at natulong hamon na sila ay magsisi at sumampalataya sa ating Panginoon Hesus Kristo. Let us be in prayer. As we have been studying, ang atin lang kung pwedeng gawin ay magtanim at magdilig. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagtubo at pagtago. At nawa ay gamitin ng Panginoon at pagpalain niya yung ating efforts ng mga pagtatanim at pagtitinig. Also, pag-pray ho natin ang atin hong mga susunod pang mga gawain every Sunday. Hindi lang pag meron tayong okasyon. Let us be in prayer, the preaching of the Word of God, lahat ng aspeto ng ating gawain, our singing, our giving, prayer, at lahat ng lahat ng mga tao na may kinalaman sa gawain. I would like to encourage everyone na ipag-pray po natin ang bawat isa, lalo na ang pangangaral ng salita ho ng Panginoon. And then also sa Friday, meron po tayong ulit time in the Word. At itong pagkatapos po noon ay meron tayong online prayer meeting. At inaasahan ang bawat mga members ng JCBC na maging kabahagi po sa ating online prayer meeting. So that's around 7:15 p.m. Pagkatapos po ng ating time in the Word this coming Friday. So every Friday po. Let's be in prayer na daglian na mawakasan ang epekto ng pandemyang ito, or kundi man ma-achieve na ang herd immunity para mabuksan na ulit ang mga establishmento, lalo na ang kalayaan ng pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. So let us be in prayer para sa mga bagay po ngayon. Ilang mga prayer requests ay sa bagay, rewind mo ng konti. I was thankful or I am thankful sa Panginoon na kaninang umaga karoon ako ng sandali lamang, mabilisan lang na pagkabisita sa marami nating mga kapatiran. Naghatid po tayo ng ilang handa ng ating church. Well, actually, mga lulutuin pang handa ng ating church para sa ating mga members na hindi ko nakarating sa ating home anniversary last Sunday. And it was a great thing na makapag-hi, makapag-hello. Yung ilan ay medyo nakamusta natin. Yes, while maintaining the safety protocols with face mask, face shield, and everything. At pag-pray natin ng bawat isa. At nawa patuloy natin sila encourage. If we can, by our own means, ay abutin natin sila, kamustahin natin sila. At nawa ay ito po ay maggamitin ng Panginoon para sa encouragement natin. Pag-pray ho natin si Brother Dave. Isa ho sa medyo matagal kong nakausap kayo na si Brother Dave. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang pakiramdam. Sa ngayon daw, ang kanyang nararamdaman ay yung side effect pa lang ng Botox. And maybe after 1 or 2 weeks, dun pa lang niya mararamdaman yung epekto ng positibo nung Botox na ginawa ko sa kanya. So, ilapit natin sa Panginoon. Doon pa rin sila sa pagkukonsidera kung gagawin ba yung DBS, Deep Brain Stimulation,
So nabanggit natin, ito'y napakalaking halaga. Pag-pray ho natin na sana kung anong kalooban ng Panginoon sa ating kapatid na ito, they will be looking for second opinion para ho sa kanyang kalagayan, dahil merong mga risk factors dun sa DPS na tinitingnan na pwedeng gawin po sa kanya. So pag-pray ho natin yun, pag-pray ho natin maging ang iba pang mga kapatiran matagal nating kinakasama sa church. Okay, so with that, I'm excited sa ating pag-aaral because we are on the practical, more on practical. Yes, lahat ho ng ating pinag-aaralan ay atin hong nakalinya talaga para do sa practical application ng pag-iebanghelyo, pagbabahagi ng ebanghelyo, pero much more ngayon. Nagsimula tayo two time in the word sessions nakaraan, at hanggang ngayon we are on the practical side, ano talaga yung mga objective natin kapag tayo ay nagbabahagi ng ebanghelyo sa mga tao. So nawa ito ho ay maging fruitful at maging kapakinabangan sa atin as we seek sa biyaya ng Panginoon na maging instrumento sa paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan sa iba. Bago po yun, panalangin po muna tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli papasalamat kami, pupuri kami sa iyo. Tunay dakila ka, dakila ang iyong kabutihan, dakila ang iyong pagmamahal, ang iyong biyaya. Dakila ka sa lahat ng mga ginagawa. Panginoon, may mga pagkakataon man na hindi namin abot, hindi namin magawa. Tulungan mo kami na magpahinga sa katotohanan. Ikaw ay dakila sa kabanal, sa katuwiran, at maging sa iyong pagmamahal. Ama, hinihingi po namin kapatawaran ang anumang mga kasalanan, anumang pagkukulang namin laban sa iyo. Lalo na po, aming kabagalan sa mga gawain ng kabanalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalo pa na karoon ng init ng pagsusumika. Tulungan mo kami, Panginoon, patuloy na pagbulay-bulayan ng iyong mga katotohanan, ng iyong salita. At kagaya ng aming napag-aralan ng linggo ng gabi, pagbulay-bulayan namin, ikaw, O Diyos, sino ka, ang iyong mga katangian. Dito kami kumubli, dito kami mamahinga. Bigyan mo kami patuloy ng uhaw at gutom na pagnanasa sa iyo. Hindi lamang sa mga bagay na maaari mong ibigay, kung hindi ikaw mismo, Panginoon. Tulungan mo kami. Bawat isa na nagpupursige sa pagbibigay panahon, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pagbubulay-bulay, sa pananalangin o nawa, Panginoon. Ito po'y maging mabunga at lalo pang magtulak sa mas malalim na pananampalataya at mas tapat na pamumuhay. Lord, namin pong hinihiling ngayon na ikaw po ang mangusap, kumilos sa aming mga kapatiran, lalo na matagal na hindi nakakasama sa church. Na isa sa mga aspeto ng buhay Kristiyano ay hindi nagagampanan pagtitipon-tipon. Alam namin, O Diyos, na hawak mo ang kasalukuyang kalagayan. Dalangin po namin ang iyong pagbibigay ng lakas, ng karunungan. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat sa amin. Ikaw rin po, Panginoon, ang magsustento sa pananampalataya. Ilayo mo po sa pagkasanay sa kawalan ng pagtitipon-tipon. Lalo't higit, ilayo mo po sa kasalanan. Lord, ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na gumawa sa iyong mga mananampalataya. Patuloy mo kaming gamitin sa gawain sa JCBC. Patuloy mo kaming gamitin sa mga gawain na kung saan kami ay iyong tinawag, sa mga ministeryo na iniatang mo sa amin. Tulungan mo kami at masumpungan mo kami na nagtatapat sang-ayon sa iyong biyaya pinagkakaloob. Lord, namin pong hinihiling ang paggabay mo ngayon sa aming pag-aaral. Bigyan kami ng liwanag. Tulungan mo kami sa mga aming mga mata upang aming makita ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita. Lalo na po sa gawain ng pag-iebanghelyo. Tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad nito. Lahat ng ito, Panginoon, ay isa namin iniaasa. Maging Panginoon ang aming pong kasalukuyang pandemya. Alam mo po,
Alam po namin na lahat ng ito ay nangyayari at kinikilos mo at ikaw ang soberano na may hawak ng lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, so tayo ho ay dadako na sa atin hong slides. This is our lesson 20 and medyo nagiging mabagal ho tayo sa pag-usad sa part na ito because as I've said, ito ho ay mga practical na mga steps and hindi lang ho tayo nagbibigay ng mga script, no ho? Kung ang inyong inihintay ay para bang script kung paano o point by point kung anong sasabihin, well, hindi ho yun ang ating pakay. Ang ating pakay ho talaga ay ibigay ang mga objektibo o ano yung ating naisin, ano yung mga katotohanan na kailangan nating malaman or much more kailangang malaman nung ating hong babahagian ng ebanghelyo upang ito yung approach natin para anuman ang sitwasyon na iba-iba ang mga tao, as we have said, hindi to one size fits all na sinumang taong kausapin mo, isa lang ang script na sasabihin, no? Kung hindi iba't iba ang kalagayan ng mga tao, may makakausap tayo na para bang hindi naniniwala sa Diyos, saan ka magsisimula? May makakausap tayo na bigat siya sa buhay niya, alam niyang siyang nagkasala laban sa Diyos. Well, paano mo i-approach? So, yun yung atin hong naisin, kaya hindi ho script type ang atin hong pagtuturo kung hindi more on yung mga mahalagang katotohanan na kailangan talaga nating matutunan at maiparating doon ho sa tao na atin hong binabahagian ng salita ng Panginoon. So let's go to our review. Again, I hope ang definition na ito ng evangelism ay nakatatak na sa ating kaisipan. Let us read it one more time. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. So ito'y gawain ng Diyos na ginagamit niya ang mga Kristiyano para ikomunika ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao na makasalanan at na merong layunin na sila ay makumbirte o manampalataya at maligtas, at ito ay inutos ng Panginoon sa kanyang iglesia. At ito'y gagawin sa pamamagitan, pangunahin ng iglesia ng ating Panginoong Hesus Kristo. At isa ho sa gusto ko nang i-stress ng kaunti na alalahay, it is the work of God. So therefore, take courage, Christian. Kung sa biyaya ng Panginoon ay bubuksan mo ang iyong bibig para ibahagi ang ebanghelyo sa iyong kaibigan, sa iyong kabag-anak, sa iyong katrabaho, remember that God is with you. Sabi nga ni Jesus, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So God is with anyone who is faithfully preaching the gospel, sharing the gospel. Ang Diyos ang gumagawa. So let us take courage on that. Number next, we must be earnest in our prayers for the conversion of people to Christ. Isa ito sa mga binigyan natin ng emphasis ng mga nakaraan pang pag-aaral, yung kahalagahan ng pananalangin. Bakit? Ang kaya nga lang natin talagang gawin ay magtanim at magdilig. Nasa sa Diyos ang pagpapatubo at pagpapalago nito. So therefore, we are heavily, greatly, ultimately dependent upon God. Kung hindi papatubuin ng Panginoon ay walang mangyayari. So let us be in earnest prayer para sa mga hindi ligtas. And great example is Apostle Paul. Ang sabi niya, mga kapatid, ang nasa ng aking puso at panalangin sa Panginoon para sa Israel ay sila ay maligtas. Let us personalize that. Ang nasa ng puso at panalangin sa Diyos sa Pilipinas. Or a little bit more pointed, ang nasa ako at panalangin sa Diyos para sa aking mga kaanak. Or a little bit more specific, nasa ako at panalangin sa Diyos para sa aking anak, para sa aking kaibigan, para sa aking tiyuhin. Sila ay maligtas. So let us be in earnest prayer. Earnest prayer. So just a quick challenge by asking a question. Are we praying for anyone, for somebody specific na pinapanalangin natin, nilalapit natin sa Panginoon, na hinihingi natin sa Panginoon na sila ay
maligtas. So that's a very, very biblical na bagay. Kinonsidera natin ang ilang mga paniniwala tungkol dito, universalism, well, wala ka nang kailangan gawin. Lahat naman ultimately maliligtas. Or yung iba, pre-modified universalism, yung pre-evangelism salvation, bago pa matutunan ng ebanghelyo, ligtas na just by merely following whatever light they have. By the way, Jesus Christ is the light of the world. So, pag sinunod nila yung liwanag na anuman na nasa kanila, that's following Christ. So, yun yung reasoning behind. Pero again, malinaw ang salita ng Diyos. The power of God unto salvation is the gospel. That's why there's a great need na ang ebanghelyo nga ay ipangaral, ihayag, dalin sa iba. Isa sa talagang binibigyan natin ng diin, again, dahil ito'y talamak, maging sa mga kapwa natin na mga Baptist churches, not just Baptist churches, evangelical churches, even charismatic churches, ito ay talamak. Ano ito? Decisionism, or kahawig o katambal nito yung decisional regeneration. Ito ay evangelistic approach na pinapalagay na ang kapanganakang muli ay nakabase sa desisyon ng tao. Ito'y resulta ng isang maling pagkaunawa sa tunay na espiritual na kalagayan ng isang taong hindi pa ligtas. Ipinapalagay nito na ang tao sa kanyang ganyang sarili o sa kanyang self-determination ay kayang lumapit kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So again, yung maling paniniwala na kaya ng tao. Actually, meron pang isa, yung maling paniniwala na kaya at gusto ng tao, kailangan lang nilang malaman. Again, that is very anti-Bible na paniniwala. Why? Because malinaw sa salita ng Diyos, no man seeketh after God. May humahanap ba sa Diyos? Sabi ng salita ng Panginoon, wala. Malinaw na sinabi ng salita ng Panginoon. Sabi ni Jesus sa John 6:44, walang may kayang lumapit sa akin. So again, ito'y salita mismo ni Jesus. Hindi kaya ng tao na lumapit, and that is to come to Christ by faith unto salvation. Sabi ni Jesus, walang taong may kaya. Liban na lang na ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang magdala, ang Diyos ang maghatak. So it requires the working of God in a person para siya ay malapit kay Kristo. Pero, itong punto, sa ganang kanyang sarili, sa tao, hindi niya kaya at ayaw niya. Sabi ng 1 Corinthians 2:14, ang natural na tao ang hindi ligtas ay hindi tumatanggap ng mga bagay patungkol sa Espiritu ng Panginoon, sapagkat ito'y kamangmangan, foolishness lang sa kanila, at hindi niya kaya itong unawain sapagkat ito ay spiritually discerned, inuunawa sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon. So apart from the Spirit of God, ang taong hindi ligtas ay hindi kayang unawain at sampalatayanan ang ebanghelyo. So anong punto? Sinful man will not and cannot come to Christ. That is the clear biblical presentation ng tunay na kalagayan ng taong hindi ligtas. He will not, foolishness yun sa kanya, hindi niya gugustuhin. He cannot, wala siyang kakayahan. Siya alipin sa kasalanan at patay sa kasalanan. Yun ang kalagayan ng ating mga kinakausap. Saan galing ito? Well, sabi ng isang taong nangangalang si Charles Finney, ang kailangan mo lang daw ay excitement. Ito yung problema kapag mali ang pananaw mo sa tao. Kapag ang tingin mo sa tao, kaya niyang lumapit kay Kristo, ang kailangan lang niya, sabi nga ni Finney, there must be excitement sufficient to wake up the dormant moral power. So yung excitement dito ay hindi yung exciting na kundi fuel. Meron namang dapat gasolina, kumbaga, na magpapaandar. Kailangan lang ng sapat na tulak, sapat na enticement para ang tao ay magising at siya sa kanyang sarili ay lumapit kay Kristo, magdesisyon na lumapit kay Kristo. So nakikita natin dito na si Charles Finney ay nagde-deny ng radical depravity ng tao. Para kay Finney, all men can come to Christ. Anong sabi ni Jesus?
No man can come to me. Anong sabi ni Finney? At marami, itong paniniwala naman, all men can come to Christ. Kailangan lang nila ng tamang excitement. At kung excitement ang kailangan, yun ang ipoprovide ng marami. Pero sad to say, and this is just facts, sabi ni J. Adams, one may read thousands of pages of the history of Christian church without finding a single reference to the old-fashioned altar call. Sad to say, ito yung very, very big. Let me just share a personal experience. Naalala ko, ako yung nangaral minsan. And pagkatapos ng preaching, pinresent ang ebanghelyo, tinawag at hinamon ng mga taong sumampalataya kay Kristo. At pagkatapos ng preaching, nanalangin ako ng closing prayer and then naupo ako. At pagkatapos na ilang sandali, merong tumabi sa akin. Ang sabi niya, Brother Paul, bakit mo hindi nilid ang mga tao sa pagtanggap? Hindi mo sila pinalapit. Handang-handa na silang maligtas. Again, that old-fashioned altar call na para bang yun ang paraan para sila maligtas. By the way, sabi ko sa taong nagtanong sa akin, sabi sa kanya, kahit hindi ho sila lumapit sa harapan, pwede ho silang sumampalataya at maligtas. Which is true. And again, all throughout Christian history, even in biblical history, walang ebidensya nitong altar call. Wala kahit isa. Now, I'm not saying ang mga churches na may altar call ay sa demonyo. No. I'm not saying that. What I'm against ay kung ito na ay ipinapalit sa ebanghelyo bilang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas or idinadagdag sa ebanghelyo. You need Jesus and prayer of acceptance to be saved. Iyon ang atin hong labis na nilalabanan tungkol po sa bagay o dito sa bagay na ito. Well, comments on some techniques on decisionism. Nangyayari, evangelism is reduced to a formula na nakadesign to get decisions or outward professions at ito'y sa pinakamaiksing paraan. 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes soul winning and that's it. Kaya pag humayo ang mga soul winner, pagbalik, 50 souls got saved. Well, I'm not saying na hindi kaya ng Diyos na magligtas ng 50 katao, pero kung ang ibig sabihin nila ay 50 katao ang nagtaas ng kamay o 50 katao ang sumunod sa panalangin at idinideklara nila agad na saved, wala yung basis sa salita ng Panginoon. Number 2, dictated prayer of acceptance. Ito yung isa sa pinaka-delikado at binibigyan na nga natin ng diin. Wala itong biblical warrant, for example. Nandun yung pagbabago ng biblical na panawagan. Ano ang biblical na panawagan? Repent and believe. Ano ngayon ang panawagan sa marami na mga churches? Well, accept Jesus in your heart. Paano mo tatanggapin si Jesus sa puso mo? Well, kailangan mo siyang anyayahan. Paano mo siya anyayahan? Anyayahan mo siya sa pamamagitan ng pagsunod sa panalangin. Ito. So, again, there's great danger. Then, pagkatapos nito sa decisionism, pag sumunod sa panalangin, anong gagawin ng evangelist? Well, they will give assurance. Ngayon, dahil ikaw ay tumanggap kay Jesus, at ang punto, sumunod ka dun sa panalangin, at ikaw ay tumanggap kay Jesus, ngayon ay ligtas ka na. Again, it is not the evangelist's job. Hindi to trabaho ng nag-share ng gospel na bigyan ng assurance ng salvation yung taong sumunod sa panalangin. Hindi yun. Mano pa, ang mas karapat dapat ibigay ay yung hamon. Kung ikaw ay talagang manampalataya kay Kristo, ay nandoon ang pangangailangan. Sabi ni Jesus, yung kanyang mga tupa ay sumusunod sa kanya. Hindi para maging tupa, kundi dahil tunay na tupa. At doon makikita sa paraan ng pamumuhay. To read the book of 1 John, mas binibigyan din yung lakad, yung pamumuhay, para magkaroon ng assurance ng kaligtasan. Number next, Romans 8:16, malinaw, the Spirit, not the soul winner, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And here is the danger. Kapag ang soul winner binigyan ng assurance yung tao, ngayon ligtas ka na dahil sumunod ka at tinanggap mo si Kristo, ilista mo yung date sa Bible mo. Tao, ilista nga yung date.
Kapag dumating na at napakinggan niya ulit ang ebanghelyo at nahamon siya sa salita ng Diyos at tila baga nakikita niya sa buhay niya hindi siya ligtas, actually yung date na yun na nilista sa likod ng Biblia niya ay maaari pa talagang maging hadlang. Ay hindi, ligtas na ako tinanggap ko nitong time nito. Nagiging hadlang pa, humanly speaking. So there is that very, very great danger. Well, when we go out, kung hindi decisionism or decisional regeneration ang ating gagawin, ang ating daladala, ano ang ating pangunahing daladala? Ano ba yung mensahe natin when we go out evangelism? Napakahalaga noong pagiging sa sentro ng mensahe. Hindi na yung nagkakwento ng atin, hindi to balita natin, kung hindi na ito'y balita tungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. Galatians 1:8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than which we have preached unto you, let him be accursed. So napakahalaga nung sinabi ni Pablo, it must be the same gospel na pinreach nila sa kanila. It cannot be another gospel. So, pag meron nangangaral ng ebanghelyo, dapat suriin, ito nga ba yung ebanghelyo na pinangaral ng mga apostol? Kung hindi, let them be accursed. Sino man sila? Apostol man sila? Anghel mula sa langit? Puti man? Dilaw man? Brown man? Itim man? Ano man ang napag-aralan? Kung ibang ebanghelyo ang pinapangaral, let them be accursed. Sabi ng salita ng Panginoon. Faithfulness to the message is to be given more emphasis than the manner or style of delivery or the significance of the messenger. So, yung halaga ng mensahe. Now, let us flip it a little bit. Maaari sasabihin, oh, Brother Paul, ako'y isang normal na Kristiyano lang, attender sa church. Sino ba ako? Well, again, if you have the faithful message, kung sino mang may dala nito, ay maaaring gamitin ng Panginoon. So, take courage. Hindi ang pag-iebanghelyo ay gawain ng Panginoon. At ang mabuting balita ay ng ebanghelyo ng kaligtasan ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. So take courage on that. Be confident. If you have the real gospel, be confident na maaari itong gamitin ng Diyos sa pagliligtas. Anong punto? The message that we bring in evangelism is the person and work of Christ. So, nakasentro ito kung sino ba si Jesus at ano ba ang kanyang ginawa. Anong problema sa panahon ngayon? Sapagkat ang emphasis ay nasa methods, current evangelical churches have lost sight of the evangel as the essential substance of biblical evangelism. Nakafocus na sila sa methods ng pagpapadami. Kung ano yung mas magpapadami ng mga tao. Merong mga iba't ibang mga kaparaanan silang ginagamit, mga pag binanggit ko may mauunawaan nyo, pero ang focus ay hindi talaga maipaliwanag ng maayos ang gospel kung hindi mapadami ang tao, mapasunod sila sa panalangin. Yun ang madalas na focus at hindi na ang ebanghelyo. Nung nangyayari, Christianized version of worldly thoughts. So yung mga psychology, worldly psychology, binibigyan lang ng ilang mga Kristiyanong pangalan, pero yun din yun, worldly psychology, not the gospel. Iba naman ay human felt needs. Ang mas ina-address nila ay yung felt needs ng tao. Ikaw ba'y malungkot? Kailangan mo si Jesus. Gusto mo bang magkaroon ng kapayapaan sa buhay mo? Si Jesus ang magbibigay niyan. Para bang si Jesus ay genie na siya ang sasagot sa iyong lahat ng mga pangangailangan. Claims of signs and wonders, maraming gumagawa nito. They mistake the experience of supposed signs and wonders. Napagkakamalan nila na ang eksperyensya ng mga signs and wonders, mga mahimalang mga gawain, aktibidad, ay tanda na ng pagiging lehitimong kay Kristo. So to say, that's very biblically inaccurate. Kala nila dahil nakasaksi sila ng parang himala, or sila mismo naranasang tumindig ang balahibo, or sila mismo ay para bang
hindi nila makontrol yung pag-iyak, hindi nila makontrol yung pagtawa, hindi nila makontrol yung kung ano-anong tunog ang lumalabas sa kanilang bibig. Well, kung nanunusan ng eksperyensya, ibig sabihin sila puspos ng banal na espiritu, sila puspos ng banal na espiritu, hindi ba ibig sabihin yung sila talaga ay may relasyon kay Kristo at ligtas? At yun yung problema ng iba. Pero ang sabi sa ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 7, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have done many wonderful works, and in thy name has cast out devils? So, meron silang pangalan ni Jesus, dala nilang pangalan ni Jesus, at marami silang ginagawa, merong signs and wonders, pero sasabihin sa kanila ni Jesus sa bandang huli, kailanman di ko kayo nakikilala, magkasilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasan. I never knew you. Hindi talaga sila tupa ni Kristo. So again, this Christianized worldly thoughts, human felt needs, or claims of signs and wonders are very, very dangerous grounds kung ito ang approach sa pag-ebanghelyo. Look at the outward. Anong ginawa natin? Tingnan natin talaga sa Biblia, particularly sa Book of Acts. Ano ba ang ginawa? Ano ba ang daladalang mensahe ng mga mangangaral sa bagong tipan pagdating sa pag-iebanghelyo? Let's just look at 2 verses. Acts 5:42, they ceased not to teach and preach Jesus Christ, or that Jesus is the Christ. Again, yung Christ ay yun yung kanyang work. He is the Messiah. Ang gawain niya ay tagapagligtas. So, yun yung kanilang walang tigil na tinuturo at pinapangaral. Acts 20:21, testifying both to the Jews and also to the Greeks. Napakahalagang stress ito. Jews and Greeks, ito lang yung kanilang tinetestify. Hindi iba yung tinetestify sa mga Jews. Hindi rin iba yung pinabahagi sa mga Greeks or Gentiles. No, isa lang. Ano yun? Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. At yun din yung atin hong dapat daladala. Dapat daladala natin sa pangangaral, sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, na si Jesus ang siyang Kristo. Ano ang panawagan natin sa mga tao? Magsisi sila sa kanilang mga kasalanan at sila ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. So the main focus of the New Testament evangelism is the presentation of the person and work of Christ. So how do we do evangelism? At dito tayo natapos nung nakaraan nating time in the Word. Ang objective natin, number 1, to establish God's rightful claim. As we have said, ito ho ay mas mahalaga sa mga lugar na hindi masyadong kilala ang Diyos. Like other countries na mas kalat ang Hinduism or ang Buddhism, hindi alam ang Bible, hindi kilala si Kristo, kailangan muna nilang makilala ang tunay na Diyos. So, ano ang response? God owns me. Ako'y pagmamayari ng Diyos. At dahil ako'y pagmamayari ng Diyos, siya may karapatan na mag-utos sa akin. Pero ang problema ay ito, yung kanyang mga kautusan, ako ay pumalya. Ano? So medyo nag-fast forward tayo ng konti. I owe Him perfect and entire obedience and devotion. Yun yung mga kailangang i-establish. We must watch out for the danger of presenting the gospel as if the center of all things is man. Mag-ingat po tayo doon. Na para bang, again, itong first objective na ito, inilalagay ang Diyos sa taas. Napakataas ng Panginoon. Siya ang lumalang sa atin, siya nagmamay-ari sa atin. Now, ang ibig sabihin dito sa note na ito, mag-ingat tayo na baka mamaya presentatin natin ng ebanghelyo na para bang ang mataas at ang sentro ay ang tao, hindi ang Diyos. Now, Brother Paul, meron bang ganyan? Sad to say, yes, meron. Sabi ko nga ho sa inyo nung nakaraan, narinig ko mismo mula sa bibig ng isang Baptist na pastor, mas mahal daw tayo ng Diyos kaysa kanyang bugtong na anak. At ang pruwebang ginamit niya ay sinakripisyo ng Ama ang anak para sa atin. Therefore, mas mahalaga tayo. Again, that is totally unbiblical. Totally a lie. Sabi nga nung isang kaibigan ko missionary, that's blasphemy. Paano mas maging mahalaga ang taong gawa sa putik kaysa sa Diyos na lumalang sa kanya? Pero hindi lang ho yun. Pero pang nagsabi, at sikat ang mga ngaral na ito, sikat ang
Sabi nitong mga ngaral na ito, the maker of the stars, and that is God, would rather die for you than to live without you. Wow! Ganun tayo kahalaga sa Diyos. Mas gugus, parang desperadong mangingibig, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay na wala ka. Yun ba ang Panginoon? Again, ano nangyayari? Ito'y nagbinababa ang Diyos at iniaangat ang tao. By the way, nagsabi nito ay ang kilalang si Max Lucado. So, I am not saying na siya ay heretics. I'm not saying na lahat ng sinasabi niya ay mali. Pero there is a danger na ilagay ang tao sa gitna, itaas ang tao at ibaba ang Diyos. And that statement basically does that. Tinataas ang tao, kung tayo kahalaga, binababa ang Diyos. Hindi siya kumpleto at kontento sa kanyang sarili kung wala ang tao. So, anong desired response natin? Anong objective? To establish God's rightful claim. Ano ang mensahe na, ano ang kailangan ipakita para ito maipagtibay? Well, ang mensahe na ito ay ang Diyos ang tagapaglikha o ang Diyos ang lumalang sa atin at yung mga karakter o katangian ng Panginoon na pinapakita yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kataasan. Maipaunawa yun. As I've said, ito ho ay napakahalaga na ipresenta sa mga bata. This objective is more needful in places where paganism is rampant. The knowledge of the true God of the Bible is scarce. As I've said, sa ibang mga bansa, yun ang kalagayan. Ang dami nilang Diyos-Diyosan pero hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Just like in Acts 17, yun yung ginawa ko ni Apostol Pablo. Pinakilala niya muna ang tunay na Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. At sa mga bata, maganda na ito ay itanim, ituro ng maaga, ipakilala sa kanila ang Diyos ng Biblia. Pag hindi sila sumusunod kay Mommy at Daddy, actually, hindi nila sinusunod ang Diyos na nag-uutos na sumunod sila kay Mommy at Daddy. Kailangan nilang maunawaan na merong mas mataas kay Mommy at Daddy at mananagot sila sa Diyos na ito. Well, what's our second objective? Second objective is to expose the sinfulness of man. Again, I cannot stress the importance ng puntong ito. Napakahalaga na atin hong i-expose ang pagiging makasalanan ng tao na ating binabahagian ng salita ng Panginoon. Ano ang ating response na hinahanap? Well, makilala nila na sila ay makasalanan. Maunawaan nila na sila ay nagrebelde laban sa Diyos at dahil dito sila ay nasa ilalim ng matuwid na paghuhukom ng Panginoon. Nasa danger sila. Ito yung magre-reveal na sila ay nasa delikadong kalagayan o mapanganib na kalagayan. Note, one of the most important issues to be addressed in the Philippine context is the self-righteousness of men. Yan ang isa, well, not just in the Philippine context, pero isa ito, mapapansin nyo ho, sa karamihan ng aking mga nakakausap sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, isa ito sa palagi ang persistent issue, yung pagiging self-righteous ng tao. Ang tingin nila sa kanilang sarili, mabait. Hindi perpekto, pero mabait. At yun ay isang mapanganib na pananaw sa sarili pagdating sa Ebanghelyo. At sabi nga ho ng ating Panginoong Jesus sa verse 17 ng Mark chapter 2, when Jesus heard it, He saith unto them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Again, dyan pala sa verse na yan, kung wala silang sakit, bakit sila pupunta sa doktor? Bakit sila pupunta sa doktor? Kung wala silang, magagastos ka lang. At ang sabi ng Panginoong Yesus dito, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Only sinners can hear the call. Kung ang tingin nila sa kanilang sarili ay hindi makasalanan, kung ang tingin nila sa kanilang sarili ay they're good enough, they will not bother to listen to the call. Okay na naman sila eh. Mabait naman sila. Reliyoso naman sila. Wala naman silang ginagawang masama. And how many times akong nakakarinig sa mga tao, well, wala naman akong ginagawang masama sa iba. Hindi naman katulad ng mga kriminal doon sa kulungan. At they
fail to hear the call because yung panawagan ay para sa makasalanan. So isa nga sa napakahalaga pagkapakilala ng Diyos na may-ari at lumikha sa kanila, at ang Diyos na to ay isa sa ipapakilala, ipapakita ay nagkasala sila laban sa Diyos na lumalang sa kanila. Ano ang atin hong, again, that is the objective, pero paano natin ito gagawin? As we have said before, by the law. Papakita natin ang kautusan ng Panginoon. At sabi ni Pablo, I had not known sin but by the law. Na hindi niya mauunawaan, hindi niya makikita, ay kasalanan pala yun. Mali pala yun. Hindi lang ito basta mali culturally, kung hindi ito ay mali at kasalanan laban sa Diyos. Again, ito ho ay napakahalaga sa mga magulang. When we try to preach, when we try to share the gospel sa atin hong mga anak, hindi lang mali yung ginawa mo. Bakit mali? Kasi baka mamaya ang ipresenta lang natin sa kanilang pamantayan ay yung kultura. Tingnan mo nga yung kapitbahay, tingnan mo nga yung si ano, tingnan mo nga yung kapatid mo. Bakit po ako kailangang sumunod? Hindi, basta dahil ako masunod. No. Dali natin sila sa salita ng Diyos, sa batas ng Panginoon. Anak, bakit mali yung ginawa mo kanina? Bakit mali yung pagsuway mo kay mamit daddy? Anak, kasi sabi ng Diyos. Nais ko pakita sa iyo, anak, na hindi ka lang kay mamit daddy nakagawa ng mali. Nagkasala ka, nalabag mo rin ang batas ng Panginoon. Napakahalaga na ito ho ay maipakita sa kanila. So again, by the law, the details of the law can and should be used to expose man's sinfulness and emphasize the guilty status of man before God. Again, napakahalaga na bigyang pansin yung guilty status. Stress that our guilt before God is a status, not a feeling. No? Maraming mga tao hindi nila feel na sila'y masama. Pero ang totoo, sila'y masama. Yung pagiging guilty. Meron pa nga mga tao na nasabi, pambihira. Kita mo naman yung kabutihan ko, ang dami-dami. Yung kasalanan ko, konti lang. As if yun ay solusyon o pangtakip. Again, alam kong ilang beses ko nang inulit, but it really shows the point. Nasunod mo man ng 100 traffic light, nilabag mo yung isa, ano pa rin ang mangyayari? Ikaw ay papatawan pa rin ng parusa dahil may nilabag kang isa. Meron ka mang 100 kabutihan, pero ka isang kasalanan. Ikaw ay karapat dapat pa rin parusahan. Why? Because you are guilty. That is a status. Hindi mo man feel, pero yun ang iyong kalagayan. So, paano ito? By the law. There will be self-righteous people who will claim to have obeyed the law outwardly. Meron mga tao, tingin na sa sarili nila, mabait sila. Ginusunod ko ang kautusan ng Panginoon. Nag-met some, point out the spirit of the law. Isa yun sa mga mahalaga. Sabi ng ating Panginoong Jesus, Matthew 5:21, ye have heard that it was said before that old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. At maraming mga tao magsasabi, hindi pa ako pumapatay. Hindi naman ako pumapatay. Bait ako, tatanggapin ako sa langit. But again, hindi lang yung letter of the law, but the spirit of the law, which is makikita natin na in-expound ng ating hindi niya dinagdagan, kung hindi in-expound niya na, pinaliwanag niya yung spirito, itong kautusan na ito na thou shalt not kill. Anong sabi niya? But I say unto you, whosoever is angry with a brother without a cause shall be in danger of judgment. Woo! Did you see that? Isang galit na walang katampatang basihan, sapat para daling ka sa impyerno. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Yung sinabi mo sa isang tao, sapat para daling ka pa rin sa impyerno. So again, ito palang thou shalt not kill ay hindi lang pumapatungkol sa paglagot ng hininga ng isang tao. It is that
Pero yung spirito nito ay mas maraming sakop. Mapatungkol ito sa hindi marapat na pag-atake sa isang tao. At kung ikaw ay umatake sa isang tao sa pamamagitan man ng salita, ito'y maaaring maglagay sa iyo sa panganib. Nasa ilalim ka ng hatol at galit ng Panginoon at patungo ka sa kapahamakan. So maaaring meron nakikinig ngayon, yun mismo ang iniisip mo, di pa naman ako pumatay, hindi ako masama. Well, again, read the words of Christ. Maaaring hindi ka nga nanaksak ng kutsilyo, pero marami ka nang sinaksak ng salita mo, delikado ka pa rin sa hatol ng Panginoon. Isa pa, nasikat at marami nakakaalam nito. He have heard that it was said of them of old time, thou shalt not commit adultery. At maaaring meron naguhugas kami, Brother Paul, wala pa akong ibang babaeng sinitingan. Ang sabi ni Jesus, but I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. So again, not just the letter or the literal, kundi yung spirito noong kautusan ng Panginoon. Application ito. Show it to them. Point it out. Makikita, pihira. Hindi pala ako lulusot. Ako pala ay guilty. Dun sa kautusan ng Diyos na thou shalt not kill, maaring wala pa akong pinatay, pero guilty pa rin ako dahil meron akong pinatake. Meron akong pinagsalitaan ng hindi marapat. So, ipapakita nito yung sinfulness ng tao. Again, isa pa sa mga ipo-point out natin in using the law of God is to point out the demand of the law. Merong mga tao, these are practical approach. Kapag meron tayong kausap, depende sa kausap natin. Merong mga tao nga self-righteous. Hindi nila i-claim ang perfectness. Hindi nila isasabihin na perfecto, pero kumbaga sa timbangan, mas mabigat, mas madami yung kanilang mabuting gawa. Well, isa sa mga katulong sa atin ay to point out the demand of the law. Ano ba ang demand ng law? Galatians 3:10, for as many as are of the works of the law are under the curse. Now, ano sinasabi ni Pablo dito? Yung as many as are of the works of the law, meaning your salvation is based upon the works of the law. You're mixing law. You're relying on your obedience to the law to be accepted to God. Dumidepende ka sa iyong pagsunod sa kautusan, hinahaluan mo ng pagsunod sa kautusan ang iyong kaligtasan. At yun mismo yung context sa Galatians. Si Kristo plus obedience to the law. Ayun yung nangyayari doon sa maraming mga churches sa Galatia. Ito yung isang maling katuruan na kumakalat. At ang sabi ni Jesus, kung ikaw ay under the works of the law, handong ka sa ekonomiya na yon na kailangan mong sumunod sa kautusan para makumpleto ang iyong kaligtasan o yung pagsunod mo sa kautusan ay basihan ng iyong kaligtasan. Actually, ikaw, sabi ni Pablo, for as many, kung gaano karami, at kung ikaw ay kabilang dito kasama, kung ganito ang iyong kaisipan, kasama ka dito, are of the works of the law, are under the curse. Nasa ilalim ka ng sumpa. Anong sumpa yun? Kasi nasusulat sa Biblia, sa lumang tipan pa, curse is everyone. Sino? That continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Anong punto? Continueth in all. Anong demand ng kautusan? The law demands perfect, consistent. Saan galing yun? Yung perfect, all things. Yung consistent, continueth. Continueth. Nagpapatuloy sa lahat. That means ang demand ng kautusan ay perpektong tuloy-tuloy na pagsunod. Kung hindi, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa, ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, ikaw ay pupunta sa hatol ng Panginoon. Show the demand of the law. Dahil meron mga tao, akala lang nila, again nga, parang timbangan, naalala niyo yung last Friday? Parang timbangan na basta mas mabigat lang yung
49-51. 51 yung gawa mong mabuti, 49 yung gawa mong masama, mas mabigat lang ng kaunti. Pasok ka na. As if, pag mas madami lang yung kabutihan mo, babaliwalain na ng Diyos yung kasama. No, 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 no. Ang demand ng law is perfect obedience. Perfect, continual, consistent keeping of the law. That is the demand. Halimbawa, meron kang kausap, ang tingin sa kanyang sarili siya ay mabait, sumusunod naman ako. Well, present them this verse. Ang demand ng Panginoon ay perfect continual obedience. Have you followed it perfectly, consistently, all throughout your life? Kahit minsan, hindi ka ba nagkasala? Kahit minsan, hindi ka nagsinungaling? Sabi, siguro nung bata ako. Well, again, therefore, according to this verse, you are under the curse. So, we use the Word of God para ipakita talaga yung kanilang kalagayan. Again, bakit? Kasi nga, yung walang sakit, hindi lalapit sa doktor. Kaya isa sa mga trabaho na nagbabahagi ng Ebanghelyo ay ipakita, ipaunawa sa biyaya ng Diyos sa malinaw na paraan. Again, iwasan lang ho natin na baka mamaya ang dating mas mabait ako kaysa sa'yo. No. Kung hindi, ang desire lang talaga natin makita nila yung kanilang totoong kalagayan. Liban na makita nila ito, hindi sila lalapit kay Kristo. Next, isa sa pwedeng i-point out ay yung judgment at yung puot ng Panginoon na maaaring nararanasan mismo nila sa kanilang mga buhay. Romans 1 verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. And again, kung ipinahayag ng Diyos ang kanyang puot, hindi ito walang, ano matama salita, hindi ito walang epekto. At maaaring ang tao sa kanyang buhay, pag tumingin siya sa paligid, ang dami niyang nakikitang problema. Pag tumingin siya sa kanyang sariling buhay, ang daming hirap, ang daming masama na nangyayari. Well, isa sa mga lehitimong pwede nating i-point out, the wrath of God is revealed from heaven. Actually ho, ang anomaly or abnormal ay bakit merong mabubuti tayong nakikita? Bakit may mga magaganda tayong nararana? If the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man, bakit pa tayo nakakaranas ng kabutihan? So, ang punto lang ho natin, maaari may makausap tayo ng mga tao na dumadaan sa hirap ng sitwasyon o merong bigat na daladala o merong problema. And again, maging maingat tayo doon. Pero isa yun sa mga pwedeng i-point out. Ang sabi sa verse 24 ng Romans 1, wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. If they are practicing mga bagay, particularly immoral na mga bagay, dito sa context nitong verse 24, it shows na it's God's wrath. It's a manifestation of God's wrath. Romans 1 verse 28 ang sabi, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient, being filled. Take note of that word, being filled. It is in a perfect, it's in a present tense. Ibig sabihin tuloy-tuloy, papuno ng papuno, padagdag ng padagdag ng with all unrighteousness. And enumerate ni Apostol Pablo, hindi siya exhaustive, hindi to exhaustive list, pero it just gives them some list na kung saan pasama ng pasama. At maaaring ang isang tao na kausap natin pasama ng pasama o siya mismo ay nakaranas ng masamang gawain ng iba. Again, shows the judgment and the wrath of God na consequence ng kasalanan ng tao. Ipakita rin natin yung katotohanan na kung siya ay totoong makasalanan at nakita niya ito, anong ibig sabihin? Nandun yung kawalan ng relasyon sa Diyos o pagkakahiwalay sa Panginoon. Sabi ng Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Ano man ang maaaring kanyang
perception, siya, gano'n man siya kalapit sa Panginoon, kung siya ay makasalanan, siya ay hiwalay sa Diyos. Sabi ng Romans 8:7, but because the carnal mind is what? Is enmity against God. It's in rebellion against God. Yun ang kalagayan. All men, whatever the intensity of their religiosity, moral uprightness of their feelings, is objectively guilty and separate from God. And that is the point. Ano man ang kanyang tindi ng pagiging relihiyoso, at marami dito sa Pilipinas, or ano man ang tingin nila sa kanilang sarili na sila'y matuwid at sila'y mabait, marami yun. Here is the objective status, guilty. At ito rin ang objective na kalagayan, separate from God, sang-ayon sa salita ng Diyos. Naalala ko tuloy, nung nagpa-check up ako minsan tungkol sa aking likuran na may nararamdaman akong discomfort na tumatawid hanggang kanang binti, ihita, hanggang dumarating sa paa. At sinabihan ako nung orto na nagpa-x-ray nga. At pagkalabas ng x-ray, pinakita niya sa akin, ito yung resulta, ito yung makikita. Nagrabas siya ng model ng spinal cord ng tao at pinakita niya, okay, ito yung problema, kaya mo nararamdaman yan. And that is essentially what we're doing. Ito yung problema. Kaya nyo nararamdaman yan. Kaya nyo ano yan, ito yung merong problema. So muli, ay ipapakita natin ito sang-ayon o base sa salita ng Panginoon. And then, ipapakita natin ang ang tao ay walang kakayahan para iligtas ang kanyang sarili. Okay? Guilty ka. Anong pwede mong gawin? Meron ka bang pwedeng gawin? Well, sa pagiging makasalanan ng tao, ito ang katotohanan, wala siyang kayang gawin para iligtas ang kanyang sarili. Romans 3 verse 20, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Sa pagsusubok mo sundin ng kautusan, sa pagsusubok mo magpakabuti, magpakabait, you will never be justified in the sight of God. Again, kung ang isang kriminal gumawa ng krimen 20 years ago, then gumawa siya ng kabutihan all through his life, ibig sabihin ba hindi siya mananagot dun sa kanyang krimen na ginawa 20 years ago? Again, the justice requires yung punishment ng kasalanan. Mark 10 verse 25, napakaganda ng sinabi ng salita ng Panginoon. At yung iba na misunderstood ito na tila baga doon sa earlier verses ng Mark 10 ay nagsabi si Jesus na para bang ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan parang kaya ng tao. Pero pag tinuloy niyo ang basa sa verse 25 ng Mark 10, ang sabi, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Nung sinabi ito ni Jesus, nagulantang ang kanyang mga apostol o mga disipulo, ang sabi, and they were astonished out of measure. Yung sinabi ni Jesus na yun sa kanilang, yung sinabi ni Jesus, walang pagkalagyan, hindi nag-fit sa soteriology nila. Nawindang sila. Wala. At ang naging tanong na, sino ngayon ang maliligtas? Kung yung mayayaman, mas hirap pa pumasok sa langit, at ang punto dahil yung mayayaman, ang tingin nila ay mas malapit sa Diyos dahil pinagpapakaya sila. Mayaman, pinagpapala sila ng Panginoon at mas marami silang nagagawang mabuti dahil sila ay mayaman. Itong mga taong ito na tingin nila ay mas papasok sa langit. Sabi ni Jesus, mas madali pa ang kamelo pumasok sa butas ng karayom kaysa itong mga mayaman na ito. Sabi ng mga disipulo, sino ngayon na maliligtas? Sa isang salita, kahit si Superman hindi niya kayang buhatin, sino ngayon na makakabuhat? I hope you understood it. Sabi ni Jesus, who then can be saved? Ang tugon ni Jesus sa verse 27, and Jesus, looking upon them, saith, with men, it is impossible. Question, what is impossible with men? Salvation is impossible for man. Imposible ang kaligtasan para sa tao. Hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Pero salamat sa Diyos, hindi doon natapos ang salita ni Jesus. But not with God. For with God, all things are possible. So pag tumingin ka sa sarili mo, wala kang kakayahan. Ang tanging pag-asa
para magkaroon ng kaligtasan, nagtitingin tayo sa Panginoon. The question is this, ano ang ginawa ng Diyos para magligtas sa makasalanan? Kagaya ko. The demand of the law, perfect obedience, shows that no man can save himself. No, yung demand nandun, nanggaling tayo doon kanina, ipapakit nito na walang taong kayang iligtas ang kanilang sarili. Sabi ni Pablo sa Romans 8:3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Because man's sinful flesh, slave to sin, dead in sin, hindi kaya na sundin ang kautusan. The law could not do. Hindi dahil may palyado sa kautusan, kundi may palya sa taong makasalanan. Hindi niya kayang sundin ng kabuuan. Walang maliligtas. Kaya nga, isinugo ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. So on. So why are we giving great stress sa puntong ito? Again, sabi nga ni Jesus, yung walang sakit, hindi lalapit sa manggagawa. Yung hindi makasalanan tingin sa sarili, hindi man lang papakinggan ang panawagan ni Kristo. A person will only ask for direction if he realizes and admit that he is lost. Ha? And nagdadrive ka, hindi tayo nawawala, hindi tayo nililigaw, okay lang. Na-realize mo, mukha nga naliligaw. Ay, naligaw na nga tayo. Try, magtanong tayo ng direction. Ganun din. Isang tao, tingin sa sarili, ay hindi makasalanan, hindi lalapit kay Kristo. We rely, mahalaga ito, we rely on the working of the Holy Spirit to bring about conviction of sin. The only thing we can do is show to them as clear as we can. Kung gaano kaliwanag nating magagawa, papakita natin sa Biblia, ipapaliwanag natin the best that we can do. Pakita natin sa Biblia sila yung makasalanan. Pero ingat, hindi tayo ang magko-convict. Hindi ito nakabase sa drama ng ating presentation. We will do to the best of our ability, as clear as possible, ipakita na sila yung makasalanan. Pero ang ating pag-asa ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu na i-convict ang isang taong makasalanan at ipakita sa kanya ang totoo niyang kalagayan. So sa atin hong paghahayag ng Ebanghelyo, isa sa mga mahalaga na ating kailangan gawin ay ipakita, una, mayroong Diyos na napakataas na lumalang sa atin na nagde-demand ng perpektong pagsunod. Pangalawa, tayong mga tao ay hindi perpektong nakasunod. Therefore, guilty sa harapan ng Panginoon. Ito yung dalawang napakahalaga. Again, kung hindi ito ma-establish, anong saysay ng kamatayan ni Jesus sa krus? Bali, wala yun sa kanya. Ay natingin sa kanilang sarili, siya mabait, siya okay lang, siya walang problema. So, next time ho, sa ating time in the Word, ay atin hong bibigyan pansin. Meron tayong mga susunod pang objective. Again, ang point natin sa ating pag-aaral, I'm not just giving you scripts na sasabihin sa iba, kung hindi yung talagang mga truths, mga katotohanan. Bakit ito? And then, sa biyaya ng Panginoon, maaari niyong gamitin yung mga verses na ating tinitingnan upang ito ang gamitin natin sa ating mga kinakausap o nababahagian ng salita ng Diyos para ipakita yung kanilang pangangailangan kay Kristo. Panawa, bigyan tayo ng wisdom ng Diyos, discernment sa kalagayan ng tao na ating babahagian ng Ebanghelyo upang magawa natin ng may katapatan ng malinaw at ng maayos na nagtatapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Again mga kapatid, kung merong malabo, kung merong kailangan ng merong tanong, let me know, please comment or please send me a message para makatulungan po natin o matugunan po natin ang mga ito. Ito ho muna tayo magtatapos at tayo ho ay magwakas sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong salita na aming gabay. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang kumilos isang araw sa amin at pinakita mo. Totoo nga na kami makasalanan at totoo nga na kami nasa ilalim ng hatol. Salamat din po sapagkat ikaw rin ang nagbukas ng aming mga mata, nagbigay ng liwanag
upang makita namin si Kristo. Ikaw rin ang bukas ng puso namin. Nagbigay sa amin ng pananampalataya upang kami ay sumampalataya kay Kristo. Salamat po, O Diyos. Lord, kung ito'y ginawa mo sa amin, ito'y pag-asa namin. Ito'y maaari mong gawin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga nakakasalamuha sa araw-araw. Nawa ito'y magbigay sa amin ng tapang upang ang ebanghelyo ay ibahagi rin sa kanila. O Lord, bigyan mo naman kami ng karunungan, katapatan, tapang, hindi sa aming sarili o sa aming husay, hindi sa iyo, nakasama at gumagawa sa amin sa pagbabahagi ng ebanghelyo. O Panginoon, salamat po. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. Nawa lahat ng ito ay mauwi sa papurihan ng iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. O muli ho mga kapatid, maraming salamat po sa bawat isa. At nawa ho sa susunod nating Time in the Word sa Friday ay magkasama-sama po tayo at sa atin din hong online prayer meeting. Ingat po tayong lagi. I miss you all. I love you all. And may God bless us and use us all. Magandang gabi po.